Magandang hapon po muli sa bawat isa po. At welcome po tayo sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. Marami na po tayong mga natutunan sa mga tinuro po sa atin ng mga pastor natin na tinuro po nila yung topic po natin ngayon pong linggo na ito. No po? Ito po yung 5 reason to hate evil. Number 1, love for God. Number 2, God's preservation. And number 3, God's deliverance. Ito po ay mga naituro na sa atin ng mga pastor po natin. At madami po tayong nalaman, natutunan sa mga tinuro po natin. So ipagpatuloy po natin ngayong hapon yung number 4 at number 5. Pero bago po yan, basahin ko po muna ang Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Sa patuloy po natin pag-aralan yung reason to hate evil. Number 4 po, increased joy. Sa Galatians 5 verse 22, mababasa po natin dito, ang isa sa bunga ng Espiritu ay kagalakan o joy. At bilang mga Kristiyano, kailangan taglayin po natin ang bunga na ito. Nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon, iba-iba po ang mga nagagawa natin para lang masabing nandoon yung kagalakan mo. Pero nung nakakilala po tayo sa Panginoon, nabago po ang totoong meaning ng joy sa atin. Joy is not dependent on external circumstances, but on an internal relationship with God. Joy is not dependent on external circumstances. Hindi po ito nakadepende sa mga nararanasan natin. Na pag wala, okay ang sitwasyon, masaya ka, nandun yung galak. Pero pag hindi na, malungkot ka na. Pero hindi po ganun ang totoong joy na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya po dito, ito ay nakadepende sa relasyon natin sa Panginoon. Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, marahil iba po ang meaning ng joy sa atin. Pero nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nabago na po kung ano yung totoong joy na pwede mong maramdaman kapag nasa Panginoon po tayo. Philippians 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Si Pablo po ang nagsulat ng verse na ito. At alam po natin kung ano po yung buhay ni Pablo bago po siya makakilala sa Panginoon. Iba-iba po yung mga ginagawa niya para lang masabing maging masaya siya. Pinapatay niya po yung mga believers. At ito po yung nagbibigay ng kagalakan sa kanya nung hindi pa po siya nakakilala sa Panginoon. Pero nung siya po ay nakakilala na sa Panginoon, nalaman niya na mali po yung mga ginagawa niya at nalaman niya kung ano yung dapat talaga na ginagawa ng isang tagasunod ng Panginoon. Nalaman po ni Pablo o natutunan niya kung ano yung totoong meaning ng kagalakan. Kaya nga po nire-remind niya ang bawat isa po sa atin, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Kaya nga po kahit anong pagdaanan ni Pablo, pinili niya po na pagdaanan yon alang-alang lang kay Kristo. Nanatili sa kanya ang kagalakan, ang joy, kahit sa kabila na kung ano-ano yung napagdaanan niya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya na binalikan yung mga dati niyang ginagawa. Hindi niya na binalikan yung mga dating mali na ginagawa po niya. Bakit? Kasi nandun na po yung tunay na kagalakan ay nasumpungan na ni Pablo sa piling po ng Panginoon. At bilang mga Kristiyano po na nakakilala na kay Kristo,
Patuloy po natin na tularan yung ginagawa po ni Pablo, na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, hindi po nawawala yung kagalakan sa buhay niya at patuloy po niya ito na pinapalakas. Kaya nga po ang bilin niya, magalak kayo lagi. Okay po ba lagi ang sitwasyon ni Pablo? Hindi po. Pero natutunan niyang magalak pa rin sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan po niya. At dahil po sa kagalakan na nakuha natin kay Kristo nang tayo ay nakakilala na sa Kanya, aayawan na po natin yung mga mali. Hindi na natin gagawin yung mga bagay na alam mong nakakasakit sa kalooban ng Diyos. At patuloy po natin na yung joy ay manatili sa puso po natin. Kasi dahil sa joy, kagalakan na nararamdaman mo, nandun po na aayawan natin yung mga maling gawain. Awit 97 verse 11. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwanag. Sa dalisay namang puso'y maghahari kagalakan. Ang bawat isa po sa atin na nandun ang kagalakan, patuloy po nating mararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Sabi niya po dito, if Satan can steal your joy, he can't keep your goods. Huwag po nating hahayaan na nakawan ng kaaway yung kagalakan na nakuha po natin kay Kristo. Kaya panatilihin po natin ang saya, kagalakan o joy sa puso po natin. The joy of the Lord is my strength. Lakas para ayawan ang mga mali at lakas para sundin ang kalooban ng Panginoon. So ito po yung pang-apat na reason kung bakit aayawan natin yung mga mali. Increase joy. Kapag punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng joy sa puso mo, malalayo po tayo sa mga maling gawain. Hindi natin papansinin yung mga negative o yung mga nangyayari sa paligid natin. Bakit? Kasi nakatingin tayo sa Panginoon na nagbigay sa atin ng kagalakan. Katulad nga po nabanggit kanina, kapag yung joy mo ay hindi mawala sa'yo, hindi mananakaw yung kagalakan sa'yo, wala pong magagawa ang kaaway sa'yo. So panatilihin po natin yung kagalakan sa mga puso po natin. So yun po yung pang-apat po na reason to hate evil. Number 4 po, increase your joy. Increase joy. Kapag nanatili at patuloy na yung joy ay nasa ating, patuloy po na aayawan natin yung mga maling gawain. Dako po tayo sa number 5. Ang number 5 po ay increased light. Tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. Salt and light. Panatilihin po natin na yung liwanag na yun ay manatili sa atin. Napakahalaga po sa Panginoon na ang isang Kristiyano ay magliwanag kung saan man siya nandoon. Ephesians 5 verse 8 to 9 po. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag na sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Dati po nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, bulag po tayo sa kasamaan, sa kasalanan, hindi po natin makita na mali na po pala ang ating ginagawa. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay niliwanagan ng Diyos. Dahil sa liwanag ng Panginoon, nakita po natin yung mga bagay na dapat pala ay hindi natin ginagawa. Nakita natin yung mali at kasalanang nagagawa natin. Dahil sa liwanag, aayawan natin yung mga dati nating ginagawa. Dahil sa naliwanagan na po tayo ng Panginoon, aayawan natin yung mga bagay na alam nating makakasakit sa kalooban ng Diyos. At sisimulan po natin na daanan kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin.
sisimulan po natin na lakaran ay yung mga salita ng Panginoon. Sapagkat alam natin at nakita na natin na yung mga bagay na ginagawa natin dati ay mali. Dito po sa John 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Dahil po sa liwanag na binigay sa atin ng Panginoon, sabi niya po dito, hindi nalalakad sa kadiliman. Patuloy po tayo na iiwasan or aayawan yung mga bagay na hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos. Kapag may liwanag na, makikita po na natin talaga yung kasamaan. Makikita natin ang tagal na palang inaalipin tayo ng kaaway. Ang tagal pala na tayo inuuto ng kaaway na pinapagawa yung mga bagay na ganito, na ganyan, na akala natin tama at okay lang. Pero dahil sa liwanag na nagmumula sa Panginoon, nakita natin na mali po pala yung mga bagay na yun. At dahil sa liwanag, tayo po ay lumaya sa mga maling gawain. Lumaya sa pagkaalipin ng kaaway. Hayaan po nating kumalat ang liwanag na nasa atin. Hayaan po natin na yung liwanag na yun ay magliwanag pa ng magliwanag para yung mga taong nasa kadiliman or hindi madilim yung buhay o hindi okay yung buhay ay magkaroon po ng liwanag. Kaya nga po, nare-remind po tayo ni Pablo na dahil sa nakakilala na siya sa Panginoon, nakita niya yung mga mali niyang ginagawa dati. Nakita niya na mali yung ginawa niya at dahil po doon, siya po ay nagpatuloy naman na gawin kung ano yung nararapat. Nakita po natin kung gaano siya naglingkod sa Panginoon sapagkat siya'y naliwanagan na ng salita ng Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, as long as nandun po tayo sa liwanag, walang karapatan po ang dilim sa atin. Patuloy po tayong lalayo sa kadiliman dahil sa liwanag na ibinigay sa atin at nasumpungan natin sa ating Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil yung joy at yung liwanag ay binigay niya po sa atin para patuloy po tayo umayaw sa mga maling gawain. Ngayon, paano nga po ba mananatili sa atin yung joy at liwanag? Paano po ba i-increase ang light and joy sa buhay po natin? Katulad po ng isang lampara, alam naman po natin yung lampara, yan po ay sisindi lang kung meron pong oil or gas. As long as sapat yung oil at gas niya, mananatili po yung liwanag niya. Pero habang tumatagal, paunti po ng paunti o paubos na ang oil or gas ng lampara. At kapag naubusan po ito, siguradong mamamatay. At bilang mga Kristiyano po, katulad ng lampara, kailangan manatili sa kanya yung oil or gas. At sa atin din po, para manatili yung light and joy, or mag-increase yung light and joy sa buhay natin, kailangan po natin ng oil mula sa Panginoon. Kailangan po natin ng anointing mula sa Diyos. Kailangan po nating magbabad sa Panginoon. Kailangan natin makipag-connect sa Panginoon, mag-pray, makipag-usap sa Diyos. Kailangan po natin ng salita niya. Punuin po natin ang mga sarili po natin ng salita ng Diyos. Andun din po dapat yung worship at patuloy na pagdalo sa gawain ng Diyos. At dahil po dito, mananatili yung liwanag, mananatili na bukas yung ilaw sapagkat patuloy po nating ibinababad ang sarili natin sa Panginoon. Kung hindi po natin masustain yung liwanag, sigurado po nadidilim ang paligid. Kaya nga po mahalaga na tayo po ay patuloy na magliwanag saan man po tayo naroon.
Katulad po ng isang lampara sa isang tahanan na ito lang po yung source ng liwanag. Once na ito po ay namatay, hindi na po alam ng mga taong nandun kung saan sila pupunta or mangangapa-ngapa po sila. Pwede din po na sila ay mapahamak dahil sa walang liwanag. Kaya nga po mahalaga ang liwanag sa bawat isa. Ito po ay binigay sa atin ng Lord. Sabi niya, kayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. So manatili po sa atin ang liwanag. Katulad ng isang lampara, tayo po ay magbigay ng liwanag sa mga lugar o sa mga tao na nadidiliman. So ito po yung number 5, na reason to hate evil. Number 5 po ay increase light. Manatili sa atin ang liwanag na natagpuan o nasumpungan po natin sa ating Panginoon. So yun lang po. Patuloy po tayo na magliwanag at manatili po sa atin yung joy na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga po, kung ito'y mananatili sa atin, hindi mananakaw ng kaaway o ano may mga bagay na nasa atin. Basta manatili sa atin yung kagalakan at yung liwanag na nakuha natin sa ating Panginoon. Tayo po ay maging lampara, saan man tayo nandun, magliwanag po tayo, saan man tayo dinala ng Panginoon, magliwanag po tayo. Sila po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Tunay nga o Diyos, napakabuti mo. Tunay nga Panginoon, salamat Panginoon sa mga salita mo na binigay mo sa amin, mga napag-aralan namin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, yung 5 ito ay mga dahilan upang kami ay patuloy na lumakad sa iyo at layuan yung mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy mo kaming kausapin. Patuloy kang mangusap, banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, yan po yung mga reason para ayawan natin yung mga mali. 5 reason to hate evil. So number 1, love for God. Number 2, God preservation. 3, God's deliverance. 4, increased joy. And 5, increased light. So, salamat po sa bawat isa po sa atin. God bless po.